Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong Emperor, Queen of Cups, Six of Swords, Ace of Swords. So, pinag-isa ko na lang to. Teka. Magdadagdag ako. Dapat pala din ako nagdagdag. Ten of Swords yung lumabas. So, game. Simulan na tayo. Ito kasi pagkukombining ko na eh. Pag may tao, nagiging pag maraming tao, di mga tao. Hindi lang isa, magkakalituan kasi tayo kung maraming tao. So, mga tao dito, wala dyan yung bida, ibang tao yan. Emperor, Queen of Cups, Six of Swords, Ace of Swords, Ten of Swords, ano ba itong mga to? Bakit nandito itong mga taong to? Mukhang mabuti naman ang motibo nila. Teka. Pwede magkakarugtong sila, pwede rin hindi So, ngayon, may mga ibang tao. Okay? More like kapamilya nyo to. Na mabuti naman ng intensyon. So, in short, may mga tao na kapamilya or anyone na malapit sa puso nyo. Anyone na malapit sa puso nyo na maaring makita nyo sa period na to or sabihin nating makaapekto sa magiging desisyon nyo. At kumbaga sila ay, yung opinion nila ay makakaapekto sa desisyon nyo. Pwede rin ganoon. So, kapamilya or kaklose edi friends. Ano yung Six of Swords? Six of Swords. Oh, double six ba to? Oo nga. Ay. So, itong bida natin. Bida sa reading natin. Babae. Pwede rin namang lalaki. Kung extrovert siya.
Ay, introvert. So again, babaeng ang bida natin, ha. Pwede ring lalaki kung introvert. Single siya ngayon. So kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading or hindi. Or baka para sa kakilala nyo. Anak, person, or again, anyone na malapit sa inyo. Baka sa kanila tumama to. O pwede rin ex-partner to. Kaya lang pinag-isa ko nga. Pero kung hindi to lovers, baka ex-partner. Pero hindi, ito pinagturugtong natin Pinag-combine ko to sa kato. So, 6 plus teka, dadagdagan ko pa pala ulit yan kasi ito yung bida natin bida natin court card niya naman. So game 6 6 of swords kanina tapos ito lovers, ito queen of swords, ito page of swords, wands. So iniisip ko anong meron sa mga to, kung magkarugtong ba to o hindi. Teka, dito pa rin ako anong topic, relasyon ba tong part na to o career, friendship, relationship, sabagay single naman yung bida ang dating kasi may mamimit siyang someone new kaya may page of wands dito. Mag-explore, magta-try yung single na mag-explore in a way na makahanap ng new love interest, whether dumating na tong new love interest or mamimit niya pa lang. Pero tingin ko mukhang magkakadevelopan sila. May tendency na may mabuo na something dun sa friendship. Okay, ganda ting. So, ulitin ko. Itong single natin, baka mag-explore kasi siya dito magiging matapang na siya mag-explore at maghanap ng someone new sa buhay niya or new love interest. Mukha namang may mamimit siya, whether dumating na or darating pa lang tong someone new or baka ex-partner to. Basta to, love interest, attraction to Cupid. So, ang dating sa akin, magkakadevelopan sila or mas magiging close.
sa isa't isa. Kung mamimit pa lang, mabilis yung transition ng closeness. Ngayon, kung dumating na, baka nga mas mag-develop pa yung friendship nila. Ibig sabihin, mas maging close or baka maging sila na. Sabi dating. So guys, to case basis, ay dito na lang pala to. Ngayon, natabunan na tong Ace of Swords natin. Di sila magkarugtong. Ito, tungkol sa kapamilya, friends, na baka makaapekto sa magiging desisyon ng single dito. Kasi yung single natin dito, single siya, di ba? Single. Diba yung mga clue ko dito? Nalimutan ko to eh. Single. Separated. Or bagong break lang. Ex-partner. So kung di kayo to, di baka ex-partner nyo to. Byuda, 40 to 59 years old. Yung bida natin dito eh. And yung Ace of Swords. Since single siya, ang dating dito, magkakaroon siya ng clarity in a way na magkakaroon siya ng new perspective sa sitwasyon niya. So, ano yung sitwasyon niya? Sad siya eh. Kaya nga mag-explore na siya dito. Yung new perspective ay may kinalaman sa pag-move on. Kakaroon na siya ng clarity na wag nang maging malungkot at mag-move on. Ayun. Yun yung new perspective niya dito na mag-move on na. So, paano yun? Dito papasok yung mag-explore nga siya. Magkakaroon na siya ng courage, strength, na mag-explore na nga, mag-entertain ng someone new or makihalubilo or magkaroon ng bagong friends. So again, dating sa akin, Ace of Swords, ginlarify ng Hangman at Five of Cups ay kakaroon na siya ng clarity na mag-move on na. Yun yung new perspective niya dito nung single. Lalo na siguro matagal na siyang single or kakabreak lang niya. Or byuda. And in Ten of Swords. Medyo nag-worry ako dun sa Ten of Swords. Pero tingnan natin. Bakit may tao dito? King of Cups. Sino yan? King at Queen. Magkaiba sila ng suit no cups to eh. Ito pentacles. Ito. Ten of Swords. Kanina may mga tao tayo. May tao na naman. Pero this time, partner sila eh. Single naman yung bida natin. Kasi baka parents niya to. Baka maghiwalay sila. Oh my God. May Ten of Swords eh.
Single yung bida kasi natin, mag-partner to. Kaiba ng suit siguro, hindi na sila compatible. Kaya ayun, baka mag-separate. So, maaaring parents to ng bida. Ngayon, kung dito parents, edi someone na malapit sa kanya na in a relationship baka mag-break. Kasi single to eh. Single siya eh. Ba't may mag-partner dito? So, more like parents to or kakilala niya malapit sa kanya na in a relationship, baka mag-break yun. Mag-break sila. So, para makilala niyo sino to. Parents, kung parents, it's impossible zodiac sign. Aquarius, Virgo, isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan yung mga magulang or isa dito yung zodiac sign ng magulang. Pero again, kakilala ha. Kakilala to. Magulang or kakilala or anyone na malapit, di kapatid, kung may karelasyon. Eh basta malapit sa kanya. Mag-break. Kung kapatid, OMG. Ito yung possible zodiac sign. Gemini, Taurus, Capricorn. Ngayon, kung kakilala, Magician, Virgo, Gemini, Capricorn, Sagittarius. May umuulit eh na zodiac sign, di ba yung Capricorn yata yun. So, para hindi tayo magkalituhan, nalagay pa ako ulit ng clue. So, dito, pwedeng tumama sa parents, siblings, or kakilala, ha? Yung clue. Kaya lang, teka lang. Ayusin ko na pala to dahil wala na siyang silbi. Para hindi masikip. Kasi tapos na tayo dyan. So again, yung clue natin pwedeng tumama sa parents, sibling, or kakilala nyo, ha? Na baka mag-separate yung magkarelasyon, nakakilala nyo. Ito may taling daw eh, mole. Ito may marka sa hitsura, di baka peklat yan. Birthmark, taling ulit, nunal, mark eh. May marka siya. Balat. Nasabi ko na ba? O baka may hikaw siya na noticeable na siya lang meron. Tato. O kakaiba itsura niya siguro. O red hair. Hindi naman lahat ay red ang hair. Usually black, diba? Black. Yellow sa ibang bansa. Or brown. Sabihin natin kakaibang kulay ng buhok niya, blue-green, violet. Ito oval ang shape ng face. May someone na mahilig sa red lipstick. May tribo. May uwang sa ngipin. Iba-hiwalay siguro.
yung senaryo. Well, sa case na to, may sakit na maaaring gumaling pa. Lalo na yung may cancer, yung mga malulubha, hopefully nga ay gumaling. Kasi may sick bed tayo. Ito kasi parang nurse or caregiver. Ito kasi award, reward, trophy to. Ay, medal pala. So, sabihin natin medal nga, trophy. Parang may success or victory. So, yun lang maisip ko na labanan yung sakit, na puksa yung sakit, gumaling sa sakit. Yun yung positive expectation dito, miracle. Okay? Hindi ko na nga nabasa, dumaretso na agad ako. Baka makalimutan ko pa sasabihin ko. So, sabi, the winged wise ones, angelic help, miraculous aid. The eyes of beauty, positive expectations, clarity. Medal, sick bed. So, yun yung naisip ko. May gagaling sa sakit. Hopefully. Diba? Or kung di man literally gumaling. At least makaka-uwi. Kung na-hospitalize. Or uunti na yung medicine. Kahit pa paano, nabawasan. Diba yung gastusin sa medicine. Nabawasan ng dami. Or natural na medicine. May bilang kasi yan, depende sa order ng doktor. So, yun naman naisip ko. Or, kung di naman ganon, may kinalaman sa sickness, sick bed kasi to Kasi misfortune din daw to So, sabihin natin, ayun, karon ng misfortune, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang yung misfortune. At least may positive expectation tayo dito, miracle. Ito, award reward. So more like ma-overcome yung challenge or misfortune, makakabangon ulit mula sa pagkakadapa. Or may something na parang may sakit kasi to nasisira. Unti-unting nasisira. Whether connection, relasyon, friendship. Ganun Kumbaga, maagapan pa dito. May chance pa ng reconciliation. Don't worry. Ito maganda Pero sana maganda din yung susunod pa. Saan ba yan? Ito kasi reconciliation to. Literal. Sa topic ng relasyon. May rose tayo Compromise So, anong bang naging problema? Bakit nag-lead sa conflict?
Anong reason bakit nagkaroon ng problema yung magkarelasyon since may rose tayo? Ayun, may someone na obsessed siguro, lagi nag-spy. Insecure. May someone na insecure o manipulative. Yun yung maaring naging cause ng away. Pero again, may compromise tayo. So, more like, may reconciliation na maaaring mangyari. Okay? Yun yung lock dito. Lock sa topic ng compromise or reconciliations. Okay? So, iikot ang reading natin sa topic ng romance. Dahil nga may rose. Sino yung magkakabati? Yung may chance pa ng reconciliation. So, again, ito yung topic ng cause ng separation, disagreements, arguments. Itong acquiring knowledge, nag-i-spy yan eh. Nag-i-investigate ito. May someone na insecure, manipulative. So, sino yung maring mag-reconcile? Okay. Partner. Ito yung ex-partner. Or current partner na nagkaaway sila. Kung ex-partner ng Cancer, Leo, Libra ulit. Specifically, Libra mo ulit eh. Libra. Let's say, current partner na away-bati or mag-away pa lang. Pisces, so possible current partner, Pisces. Ito, Page of Wands. This is a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Capricorn. Dagdag pa tayo. Naisip ko magdadagdag pa ba o dito na sa last deck ko. Dito na lang. Dito na lang tayo sa last deck. Last decks ng card. So, babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, dito, general advice. Pwedeng sa love, career, health, etc. Ito, purong advice lang sa relasyon kasi may heart. So again, basahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So sabi dito, use the dynamic energy of a leader. Dito naman, support yourself before you can support others. Gawin kong tig-4 o tig-5. 5 na lang para masaya. So, pangatlo na to. Reach out to others with love and compassion.
Eto. Make your decision and take action with confidence. Dito naman, take time out and the answer will come. Yung isa pa, so sabi dito, true love. True love comes when you least expect it. So para to sa mga single, parating na raw ang true love. O baka tumama yung true love na yun sa someone na single na malapit sa inyo. Baka sa kanya tumama. Ito, moment. Think of a special moment that brought you much joy with your partner. Oh, ito lang. Temptation. Think carefully about the situation. Oh, beware. Beware dito. So, kung ano mang temptation ito, ha? Ilan na ba yun? 3, ito pang-4. So, sabi dito, remarkable. Notice everything remarkable about your relationships. At ang huli. Ito maganda. So, sabi, rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.